Umabot na po si Picoin sa presyong 0.59 at maraming analyst ang nagsasabi na aabot pa ito ng hanggang 0.70. Pero bakit nga ba? Ano ang mga developments na nagpapalakas sa Pi Network ngayon at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang dahilan ng pagtaas ng presyo ni Picoin. Unang-una ay tumaas po ang presyo ni Picoin ng 6.01% sa loob lamang ng 24 oras or nitong last 24 hours. At ito po ay umabot sa presyong 0.59. Ayon po sa mga analyst, ito ay simula pa lamang ng isang accumulation phase o ito po yung panahon kung kailan unti-unting bumibili ang mga investors bago po ito biglang tumaas o mag-rally. Ang pinaka-interesting po dito ay hindi lamang presyo ang gumagalaw. Marami ring mga real-world developments na nangyayari dito kay Pi Network. Ibig sabihin ay hindi lamang ito isang hype. May mga totoong adoption na nangyayari. Ngayon ay sino-sino nga ba ang mga business na tumatanggap ng Picoin? Ayan. Isa po sa pinakamalaking balita ay galing po sa South Korea kung saan ang isang skincare company ay tumatanggap ng Picoin bilang bayad. Oo po mga ka-crypto, ginagamit na po sa totoong negosyo ang Picoin. Hindi ito bagong ideya pero nakakatuwang isipin na international brands ay sumusuporta sa Pi Network. Bukod pa rito ay isa pang malaking kumpanya sa Florida, USA, ang Zito Realty ay tumatanggap na rin ng Picoin. Isa po silang real estate company. Kaya kung iisipin mo, pwede na pong bumili ng property gamit ang Picoin. Dagdag pa dyan ay may malaking pagbili rin ng halos 1.2 million na Picoins mula sa dalawang magkahiwalay na wallets sa Banza platform. Ang Banza ay isa po itong platform kung saan ay pwedeng bumili ng crypto gamit po ang fiat money. Kaya malaking bagay po ito para sa liquidity ng Picoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga charts tungkol sa price movement ni Picoin. Ayan, dito po tayo sa kanilang ibinahagi na chart dito ni Picoin. Ito po ay isang 1-hour chart time frame mula po sa datos ni OKX. Ayan, base po sa analysis ng TradingView ay nagkaroon na po ng bearish trend nitong nakaraang buwan. Pero sa nakaraang linggo, hindi na po ito bumababa. Ayan, gaya ng dati. At ang ibig sabihin nito ay humihina na po ang bentahan at posibleng consolidation phase na po tayo. Sa technical analysis, ang RSI o Relative Strength Index ay nasa 52 kung saan ay indikasyon po ng accumulation. Ibig sabihin nito, marami pong nag-hold at unti-unting bumibili. Samantalang ang ADX or Average Directional Index ay nasa 34 kung saan ay nagsasabing may konting lakas pa ang bullish trend. Sa ngayon ay inaasahan po ng analyst na maglalaro ang presyo ng Picoin sa pagitan po ng 0.50 hanggang 0.61. Pero kung magtutuloy-tuloy ang momentum, posible po itong tumama sa resistance level na 70 or 0.70. Yan na presyo. Ngayon ay ano naman po ang role ng macroeconomics sa galaw ni Picoin. Ayan, ang macroeconomic trends tulad po ng galaw ng US dollar, inflation rate at mga central bank decisions ay meron po itong epekto sa buong crypto market.
Kapag may positibong development sa global economy, pwede pong umakyat ang market sentiment at madamay dito ang Picoin. Pero kahit wala pong macro boost, kung tuloy-tuloy naman ang utility at saka adoption ni Picoin sa totoong mundo, maaari pa rin po itong tumaas. Sa ngayon ay tila tahimik po ang developer team ng Pi Network, pero posibleng strategic move nila ito, kung saan ay mas tutok po sila sa pagbuo ng long-term value kaysa sa hype. Ngayon is bakit naman po importante ang utility para sa future ni Pi Network? Sa dami po ng mga cryptocurrencies sa market ngayon, utility po ang isa sa pinakamalagang factors para magtagumpay ang isang project. Kung magagamit po ang coin sa pang-araw-araw na transaction tulad po ng pagbili ng product o services, mas tumataas po ang demand dito. At sa kaso po ng Pi Network, nagsisimula na po itong mangyari. Kapag mas marami pang negosyo ang tumatanggap ng Picoin bilang bayad, mas lalawak po ang ecosystem nito. At kapag malawak na po ang paggamit, natural na susunod po ang pagtaas ng presyo. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, para sa atin bilang mga traders at holders ni Picoin, malaking balita po ito. Una, kung nakapagmina po tayo ng Picoin noong mga unang taon ng Pi Network, malamang hawak natin ito ng libre. Yan, totoo po yan, libre kung pagminina po natin yan. Yung sa akin is yung hawak ko is libre na rin po yan. Galing po yan sa pagmimina. Ayan. Kaso yun nga lang at nakalak po ito ng 3 years. Ngayon ay habang unti-unti pong tumataas ang presyo, nagkakaroon na po ito ng real world value. Pangalawa, kung ginagamit natin ito sa ibang bansa bilang pambayad, posible ring dumating ang panahon na gagamitin din ito sa Pilipinas. Yan, dito sa atin. Lalo na sa mga online shops, small businesses at saka freelancers. Kung mangyari ito, hindi na lamang po speculative asset itong si Picoin, kundi isa na rin itong digital payment tool. At syempre, kung ma-validate po ang presyo nito sa open market, lalo na kung mapabilang ito sa mga major exchanges, pwede po itong lumobo. Yan, pwede pong lumobo ang kanyang value at ang hawak nating or holdings natin na Picoin. Yan, isipin natin kung aabot po ito sa presyong 0.70 o higit pa, malaking kita po ang malaking kita na po kaagad kung marami po tayong namina noon. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi Network ay isang sleeper project. Ito po yung tahimik pero gumagalaw pala sa likod ng mga balita. Marami pong tao ang tumigal na sa pagmina ng Picoin dahil sa akala nilang walang pupuntahan ito. Pero ngayon ay unti-unti nang lumilitaw ang tunay nitong potensyal. Ang key or susi para magtagumpay ito ay ang mass adoption at saka consistent na utility development. Hindi po sapat ang hype. Dapat ay talagang magagamit ito sa tunay na buhay. Kaya kung ikaw po ay isang Pi holder, ngayon is the good time para magbantay at saka mag-research. Hindi pa guaranteed ang pagtaas ng presyo, pero kung magtutuloy-tuloy ang trend na ito, posibleng magbunga rin ang paghihintay natin dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.